Isang umaga sa Maynila, taong 1603, may usok sa hangin, may apoy sa Binondo, may sigawan sa eskolta at ligarda, at sa loob ng ilang araw, libo-libong bangkay ang nakahandusay. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ay totoong nangyari. Mahigit 30,000 Chinese merchants ang pinatay, mga negosyante, mga pamilya, mga ama, mga anak. Sa kasaysayan ng China, tinawag nila itong Luzon Tragedy, isang madugong pahina na hindi natin halos na pag-uusapan. Ano ang nagtulak sa mga tao sa Maynila na magpatayan? Bakit nagliyab ang Binondo? At sino ang may kasalanan? Ito ang kwento ng Sangley Rebellion of 1603. At babalik tayo sa panahon kung kailan ang Maynila ay sentro ng kalakalan sa buong Asya. Noong unang bahagi ng 1600s, ang Maynila ay isa ng mahalagang lungsod sa ilalim ng mga Kastila. Sa loob ng pader ng Intramuros, nakatira ang mga Kastila. Sa labas ng pader, sa Binondo, naninirahan ang mga Chinese na tinatawag na Sangley. Ang mga Sangley ang buhay ng ekonomiya ng Maynila. Sila ang gumagawa ng sapatos, gumagawa ng muebles, nagtatahi ng damit, nagbebenta ng seda at porselana, nagpapautang ng pera. Kung wala sila, titigil ang kalakalan. Bawat taon, dumarating ang mga barkong galing China. Dala nila ang seda, tsaa, porselana. Ipinagpapalit ito sa pilak na galing Mexico. Ang Maynila noon ay parang New York ng Asya. Pero may problema. Ang mga Kastila ay natatakot dahil mas marami ang Chinese kaysa Kastila sa Maynila. Tinatayang mahigit 20,000 ang Chinese noon, samantalang iilan lamang ang Kastila. Takot ang mga Kastila sa posibilidad ng pag-aalsa. At kapag may takot, madalas may dugo. Noong 1603, may dumating na kakaibang balita. May ilang opisyal mula sa China ang nagpunta sa Luzon. Ang sabi nila, naghahanap sila ng bundok na may ginto. Pero para sa mga Kastila, iba ang basa nila dito. Baka ito'y paniktik, baka naghahanda sila ng pananakop, baka sakupin tayo ng Ming Empire. Sa tala ng Ming Dynasty na kilala bilang Ming Shilu, binanggit ang mga pangyayari sa Luzon at ang pagpatay sa mga Chinese doon. Lumaki ang takot sa Maynila. Nagsimulang higpitan ang kontrol sa mga Sangley, pinagbawalan ang ilan, pinaghinalaan ang marami. At kapag ang isang komunidad ay pinaghihinalaan ng walang malinaw na ebidensya, sumasabog ang tensyon. Isang maliit na spark lang ang kailangan. At nangyari yon noong Oktubre 1603. Isang gabi, kumalat ang balita, mag-aalsa raw ang mga Sangley. Hindi malinaw kung totoo o tsismis lamang, pero sa takot ng mga Kastila, agad silang kumilos. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga sundalong Kastila at mga Chinese sa labas ng Intramuros. Nasunog ang ilang bahagi ng Maynila. Nagliyab ang Binondo. Nagkaroon ng kaguluhan sa Legarda. May mga tala na nagsasabing ang mga Chinese ay nagtangkang lusubin ang Intramuros. Pero matibay ang pader at armado ang mga Kastila. Ang labanan ay naging mas malala. Ang dating tensyon ay naging digmaan. Sa loob ng ilang araw, ang lungsod ay naging larangan ng patayan. Sandali lang. Kung ngayon mo lang naririnig ang kwentong ito at gusto mong mas maraming ganitong malalim at totoong kasaysayan ng Pilipinas, i-like mo ang video. Mag-subscribe ka at i-share mo ito dahil may mga kwento tayong hindi dapat kalimutan. At ngayon, ituloy natin. Dito naging pinakamadilim ang kwento. Ayon sa mga tala, umabot sa 30,000 Chinese ang napatay. Hindi lahat ay lumaban. Marami ay mga negosyante, pamilya, sibilyan. Ang ilan ay tumakas papunta sa Wawa, ang lugar na ngayon ay kilala bilang Guagua. Sa kasaysayan ng China,
Tinawag nila ang pangyayaring ito na Luzon Tragedy, isang sugat sa kanilang alaala. Sa kanilang pananaw, pinatay ang kanilang mga kababayan ng walang sapat na dahilan. Sa tala ng Ming Shilu, binanggit ang pagpatay sa mga opisyal at sibilyan sa Luzon at tinukoy ang lider ng Kastila bilang isang barbarian chieftain. Malalim ang galit. Malalim din ang trauma. Ang mga nakaligtas ay may bumalik sa China, may nagtago sa Pampanga, may nanatili sa Maynila. Pero hindi natapos doon ang relasyon ng Kastila at Chinese dahil kahit may takot, kailangan pa rin nila ang isa't isa. Hindi kayang tumakbo ng ekonomiya ng Maynila nang wala ang Chinese. At unti-unting bumalik ang kalakalan, parang sugat na hindi pa magaling, pero tinatakpan muna para magpatuloy ang buhay. Ito ang pinakamahirap na tanong. Rebellion ba ito o massacre? Depensa ba ng Kastila o sobrang reaksyon sa takot? May nagsasabing may tunay na pag-aalsa. May nagsasabing tsismis lang ang nagpasimula. Ang malinaw lang, kapag ang takot ay namuno at ang pag-uusap ay nawala, dugo ang kapalit. Ang Sangle Rebellion ng 1603 ay hindi lang kwento ng pag-aalsa. Ito ay kwento ng takot, hinala, kapangyarihan at diskriminasyon. Sa Maynila ngayon, ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Maraming Chinese-Filipino ang naging bahagi ng ating kultura, negosyo at kasaysayan. Pero sa ilalim ng mga ilaw at tindahan ng siopaw, may nakatagong alaala ng dugo. Ang tanong, kung mangyari ulit ang ganitong tensyon ngayon, ano ang pipiliin natin? Takot o pag-uusap? Dahil ang kasaysayan, hindi lang para alalahanin. Ito ay para matutunan. Kung gusto mo ng mas malalim pang kwento ng kasaysayan, mag-comment ka kung anong topic ang gusto mong susunod. At tandaan, may mga sugat ang nakaraan, pero may kapangyarihan tayong baguhin ang hinaharap. Salamat sa panonood.